So, bali sa part 2 na gagawin natin guys, pinakita ko niya sa inyo yung sa inverter natin. So, dito naman tayo sa mga controls guys. So, pakita ko naman sa inyo kung paano i-assemble yung control. So, ito guys, meron na ako rito. So, medyo matagal ko rin na unti-unting na inabili ito kasi medyo may pricey talaga guys ang pagbuo ng solar. So, yun po, bali pag titignan nyo guys, ito siya. Yan. Sinet up ko na ito guys. Yan. Yan po. Yan. So, kumpleto na ito. So, meron na tayong mga breakers para sa breaker para sa solar panel. DC po yan. Tapos meron na rin tayong speedy sa solar panel. Tapos meron na rin tayong para sa ano niya guys. Yung halimbawa nagkaroon ng apoy. So, meron pa extinguisher na rin siya guys, nakasama, sensor type. Tapos, meron tayong speedy rin para dun sa AC input guys. No. Yan, speedy para sa AC ito. Yan. Tapos, dito naman sa output guys, meron na rin tayo dito na breaker. Tapos, syempre, meron din tayong, ano guys, ito yung over-under load protector. No. Tapos meron tayong ATS. Yan. So ATS natin. Tapos ito yung para sa AC in, guys. AC in naman yan sa nagdiretso rito sa ATS. Yun po. Tapos meron din tayong kilowatt meter, guys, para ma-monitor natin kung ilang kilowatt yung pumapasok. So yun po, bali ito ay wawiringan na natin. So, isa-isahin po natin yung wiringan nito. So, gagawa tayo ng wire nito guys. Ang gagamitin po natin ng wire dito is puro number 10 guys. Ang gagamitin natin. Yan. Puro number 10 po lahat yan ang ilalagay natin. Maparito sa AC out, AC in, ganoon din. Tapos 6mm na wire ang gagamitin natin na photovoltaic na kable guys. Yung para sa solar. Yun ay kakabit naman dito. Yun. Tapos dito sa speedy niya guys, number 12 lang na wire to. Yung babypass natin para dito sa speedy. Papunta rito. Maganda rin pagkaka-wiring nyo. So bumili na rin kayo ng mga pandulo guys na ito. Panglagay sa kable. Para malinis tignan guys. Yan. So kasama na po itong crimping tools niya. Yan. Ito yung BE terminal guys. Yan, BE terminal. So, online may mabibili rin kayo niyan. Yan, BE terminal tawag dyan. So, ito po siya. So, usually magagamit mo rito yung medyo malalaki. Itong dilaw, gray, tsaka itong red. Yan ang magagamit yan guys. Tapos, ito yung crimping tools niya guys. Hand crimping tools. Yan, para sa connection. Yan. So yun po. Kasama ito na bibilin mo para magandang tignan siya guys. No. Paggamit nito guys, bali ito, itong dulo nito. So babalatan mo lang itong dulo ng wire guys. Yan. Mga almost 10mm lang guys ang balat mo. Tapos pasok mo ganyan bago i-crimp na yan guys. No. Kung ano yung haba nito guys, ito to. Yun ang pasok niyan guys. Almost 10mm yan. Babalatan mo lang, tapos i-crimp mo na siyang ganon. So, nakaganyan yan guys, ang kalalabasan, no? Yung color code natin ng wire guys, pwedeng gamitin yan ng dilaw. Kasi kung titignan mo sa code ng wire, pwede natin gamitin ng RYB, ibig sabihin, red, yellow, black, na pinaka-line natin. So, red or yellow, pwede natin gamitin as line, as hot. Sa hot wire guys, pwede natin gamitin yon. Yung yellow, pwede sa hot wire. Sa pagtatalop lang ng wire, pwede ka naman gumamit ng kutsilyo or stripper guys. Yan, pero pwede naman ito guys. Yan. Plies lang tsaka side cutter, pwede yan. Ngayon, ang gagawin mo lang dyan, pag dini mo ganyan, huwag mo gano'ng kadiin para hindi masugatan yung wire. Tsaka magaganon lang guys. Pwede naman yung gamitin guys. Okay? Ingatan mo lang masugatan ng kable. So, ganun po. Tapos, pwede na natin lagyan ito ng isolator guys. Yan. So, terminal yan. Para mas maganda tignan. Yan, ganyan lang po. Dito natin kakabit guys sa line side. Unahin mo natin line side.
Yan. Yung sa ECE niya guys, unahin mo natin ito. So, pwede natin pagbalik na rin itong dalawa para magkatapat na yun guys. So yan. Pwede natin balik na rin ito. Yan, gitna natin itong isa. Pwede naman ito. Yan. Gitna natin setup. Yan, ginitna lang natin guys para yung isa para magkatapat lang itong breaker natin. No. Kasi ito yung AC in. So naka 63 tayo. 63 amps. Tapos 40 amps yung ano niya. Papunta sa ATS guys. Supply ng ATS. So Phillips screw pwede nang gamitin guys. Yan. So pag naghihigpit kayo ng ganito guys, kailangan higpitan nyo na todo kasi pwede kasi magkaroon loss connection niya. Doon nagkakaroon ng problema guys. Kaya nasusunog yung terminal nyo kasi yung pagkakahigpit ng kable ay maluwag. So yun po, sinampal ko muna lang isa sa inyo kasi gagawa muna ako ng wiring pang dito para salpak na lang ako ng salpak tsaka papakita sa inyo. Okay. Bali, wawiringin na rin po natin dito yan guys. Yan. So ito, may mga ginawa na ako. Yan. Para kabit na lang ng kabit. So Phillips screw lang yan guys. Yan. So itong sa AC, yan, circuit breaker para sa galing sa ano natin, sa Meralco. Dito pupunta yan guys, sa bandang ibabaw. So kumbaga sa hindi ito yung priority, ito yung nasa itaas guys, ito yung priority ha. Yan, ibig sabihin pag nawalan lang ng supply dito, tsaka lang mag-activate yung ATS, itong susupply. Ganun po. Yan. Okay. Tapos, ito naman dito yan. Kasi medyo matagal na talaga rito itong pag-wiring. Yan po matagal dyan. Tapos yung sa ilalim, ito yung going to ano na yan, home. So appliances. Yan, nasa ilalim. Papunta na sa output na po yan, papunta sa outlet. Okay, yan po. Tapos ito naman, mawiringan na rin natin ito, papunta rito. Tapos babalik papunta ron, bago pupunta rito. So, ganun guys. So, ito yun, ginawa ko na rin. So, yan. So, pakita ko sa inyo. Iilalim po kasi ito guys. Yan. Kung wire niya, iilalim natin. Para malinis tignan. Ayan, ganyan siya, no? Ayan. Tapos yung kabila, ito rin, nakaganon din. So, yan siya. Ganyan guys. Yan guys. So, pag nagkakabit kayo ng ganito wiring guys, make sure na kailangan nakahigpit po rito sa terminal guys. Yung wire nyo. Para hindi magkaroon ng loss connection. Yan. Ganyan. Kakabit. Po, tapos ito ay kakabit natin guys. Yan. Itong dalawa na to, so nakita nyo itong wire na to,
Yan. Papunta rito sa terminal ito. Sa in. Pinaka-in ng overload, underload na protector. So, yun. Should make sure na nakaklamp po siya. Yan. Yan. So, ganyan po guys. Tapos tong overload, underload po, wawiring natin papunta rito sa dito yung isa. Tapos yung isa guys, yung isa tatakbo rito. Yan. Tatakbo dyan. Papasok dito sa kabila. So, itong isa, yan. Ito yun. So, i-wiring natin ito guys, papunta rin sa kabila. Ayan siya. So, nakaganyan yan. So, from left, mapupunta rin sa left guys. Now, tas right din dapat. So, yun po. So, dito tayo sa output naman mag-out ng overload, underload protector guys. Yan ang ikakabit natin. Overload, underload protector. Out niya. Doon natin lalagay sa out. Okay. Yan po. Tapos, pupunta rito sa kabila. Dito guys. Dito ang punta niya. Sa in ng ATS. Yan. Priority to. Sa priority. Yan. Ito yung isa. Yan. Okay. Tapos yung isa guys, ito. Yung isang line ng overload, underload protector guys, out. Tatakbo rin dito sa butas na to guys, ng wattmeter. Pero ilalim natin dun yan, tapos babalik, papunta rito, bago ko connect dito. So yun po. Yun guys, bali ito, dito ang wiring niya. Tapos, umilalim lang ako. Yan. Umilalim. Papunta doon. Pumunta sa wattmeter guys. Tapos, babalik. Dito yung butas na to guys. May butas yan. Tusok nyo lang doon. Ayan ang pinaka meter reading niya guys. Pinaka clamp meter niya. Kumbaga. Yung portion na yan. Yun ang clamp meter. Pasok nyo dyan. Hindi ko muna pinutan yung wire para ma-check ko lang kung hanggang saan siya guys. Ayan. Kasi ito, dito siya. So, kabit mo natin to para hindi siya gumalaw. Ayan, kabit mo natin dito guys. Okay. Ayan. Tapos, pag okay na, pumasok dito guys. Tapos, lumabas dun sa dulo. Dito, yan. Lumabas dito. Tapos, bumalik. Dito ang topping yan. So, ayos lang natin to. So, nakaganyan siya guys. Tapos, ayan. Lagyan pa rin natin ng loop. Bakit kaya tayo naglalagay ng loop guys? Para sa, ano po yan, kung halimbawa mabitin man yung wire mo,
meron ka pang mahahatak guys. Kasi pag hindi ka na naglagay ng loop, yun, pag nagka-problema ka sa wire, kinulang ang wire mo, hindi mo na makakila. Yun po ang purpose ng loop guys. Saka para mas maganda rin ang wiring mo. So yun. Ganyan guys. Yan. Bago angat dito. So yun. Tapos putulin natin. Lagyan natin ng kwento guys. So pag nagaganito kayo, kailangan alali lang sa kable para hindi siya masugatan. Yan. Yan. Tapos ang topping niya dito na sa in ng ETS. Yan guys, ganyan po. Okay. So naikabit na natin yung ito yung pinaka main natin guys ng AC line, tapos pumunta sa rito sa 40. Bakit 40 nilagay natin? Kasi diyan po nakapaloob yung aircon natin. Kasama diyan din yung inverter natin guys. Bali 20 amps sa inverter, tapos 20 amps din sa load natin. So yun guys. Actually pwede naman 32 kaso baka mabitin. Kasi almost 34 amps ang total lahat pag pinagsama natin yung dalawa, inverter tsaka yung aircon. Kaya to make sure ginawa na natin 40 para ano siya, hindi siya undersized. Kasi 34 watts dapat yung ano 34 amps dapat lahat Kaya 40 amps po yung kinabit natin guys. Breaker. So yan po. Okay. Yan na siya. Then, ang ikakabit na lang po natin, speedy papunta sa AC. Speedy papunta rin dito sa kakabitan natin. Sa photovoltaic. So, ito yung photovoltaic. Ito po yung sa mismong solar natin. Kable ng solar na 6 mm squared. Yan po siya. Tapos, ito naman, output naman ito, galing sa inverter. Dito ang topping. Pasok dyan. Lalabas dito, guys. Paglabas dito, papasok dito sa overload, underload natin. Tapos, lalabas siya. Pupunta yung kable na isa rito, tapos yung isang kable guys, iikot mo na rito sa kabila sa wattmeter, tapos tsaka papasok sa ETS. Okay, ganun po siya yung niya, wiring. So yun guys, bali may diagram po dito yan. Sundan nyo na lang po yan yung from left din po yon, nasa bandang kaliwa, doon nyo ilalagay. Ganun din sa baba guys. So ikabit natin guys. So, ganyan lang po siya guys, yan. 1, 2, from left, bilang ka ng 1, 2. Ito isa. So brown ay yung DR tsaka BN guys. AC 220 input. So, yun guys, bali tutuloy natin ito.
Bali, yan po. Bali, dyan nyo lang siya ikabit. Yan. Tapos, isasama nyo rito sa line 2 guys sa line 2 po. Yan. Yan siya. Tapos, dito naman sa kabila, ganun din. Yan. Bali, easy po yung paglalagay niya. 220, easy input. Doon kayo maglalagay. Huwag niyo po ilalagay sa output, guys. Yan. Dito niyo siya isasama. Yan. Para pag nawala ng supply guys, yung portion na to, mag-automatic yan. Yung purpose niyan. Yan. So yan guys. Ganyan po. Okay. So easy input po ang paglalagay nyo. Ganon din dito sa bandang taas. Yan. Yung nasa right din po ang paglalagyan. So pag bibili ka po nitong ATS na to guys, may kasama na siyang precision tools na screw. So yung mga ganitong screw po, precision ang tawag po dyan. Yan, dito nyo naman sasama sa bandang kanan. Yan. Okay. Tapos, yung kabila, ito naman po, dito sa unahan. Yan. Tapos dito, sa bandang kaliwa naman po ang kabit niya. So same din lang din po, AC in din po yan dyan. AC input. Ganun din po rito, AC input 220. Doon nyo po ilalagay guys. Yan. Okay. So, ganyan po guys. No. So, siguraduhin nyo lang medyo mahigpit ang pagkakalagay nyo para hindi siya mag-lose connection. So, okay na tayo dito guys. Yan. Gagawin na lang natin dito yung speedy.
Ay, speedy, sorry. Tama, speedy. Itong speedy guys, to. Speedy connection yan. Tapos connection na yung speedy rin dito. Yun po yung gagawin natin. Tapos connection din nito guys. Para magkaroon ng power yan. Kukonect din po natin yan. Yun guys, bali yung linya nito, line 1, line 2, AC po ito guys, yan. Tatakbo po rito sa load side na, dun po natin ilalagay para mariread niya po yung amperahe ng, wattage ng mga dadaan na appliances. So, dun po natin ilalagay dito. So, yan. Papasok lang natin sa loob yan, sa ilalim guys. Papadala lang natin sa ilalim. Yan. So, ganyan po. Yan. Phillips screw. So, ito po yung kung line 1 doon, line 1 din dito guys. Sila. Kakabit natin dito. Ito yung yan. Kung line 1 doon, line 1 din dito guys. Yan. Sa baba. Load side. Bali dito siya, banda. Sa bandang ilalim po, no? Yan, load side. Yan. Bakit po natin nilagay dyan guys? Para makuha lang natin yung wattage niya guys, nung watt use na pumapasok dito yung nagagamit natin. Yan. So yan po. So yung isa pa, lalagyan natin kabila. Ito, ganyan din uli guys. Papasok natin sa ilalim. Lalabas po doon. Dito. Yan. Oh. Line 2. Yan. Kabit natin dyan. Yan. Kapitan mo lang. Tapos dito guys, ganun din. Guys, dito naman yan. Kapitin dito. Doon sa load side tayo magkakabit guys. Load side to. Okay. Guys, naikabit na po natin dito. So, yung sinalpakan po natin, ito pa yung pinaka load side na. Yung papunta na sa load natin. No. Okay. Kasi ito naman, galing naman, ang papasok dito yung AC out ng inverter. Okay. Yun po. AC out ng inverter. Tapos yung AC in, dito po siya kukuha sa 40. Papunta sa AC in. Tapos dito naman yung yung panel, PV, yung PV panel natin, diyan naman ang input niya. Tapos lalabas siya rito, didiretso naman dun sa inverter po yon. Okay? So, ikabit po natin, lagayan po natin ng wiring itong speedy. Yan, surge protection device, papunta rito sa DC. Ganun din ito sa DC breaker. Ganun din ito sa AC breaker natin guys. Kakabitan din natin speedy. So, ito yung DC natin. Ito yung AC natin. So, ganyan lang po yan. Yan. Okay.
Tapos yung isa naman guys, dito. So yan po, bali ganyan lang siya, ikabit nyo lang na maayos. Tapos ito po yung kinakabit natin, ito yung sasamahan natin ng AC-in na na kable, yung galing sa grid guys. Ito ang pasok ng grid. Pinaka input po niya. Okay, sa SPD naman tayo ng DC. Okay, yung iba nagtataka bakit wala itong positive negative. Meron po yan guys, ito. Yung positive, negative niya yun. Okay. So, ang connection niyan, positive nitong SPD, papunta rito. Tapos, itong negative, papunta naman dun sa left side. So, yun po. Yan, ganyan po yan. Yung iba, nagtataka bakit wala daw ito, walang positive negative, DC breaker yan. Tapos ito naman isa guys, yung negative nya, yan. So ito yung positive, yan, positive to. So ito yung positive naman nya guys. So yung negative nya, ito yung negative nya. Okay. Yan. Ganyan po yan. Okay. So yun po. So ito yung taas, ito yung baba. Guys, baliktad natin. So ito yung taas, ito yung baba. Okay. So, done na po ito guys. Bali, ang kulang na lang nito, yung inverter para may pasok natin dito yung supply ng ng PV panel natin, yung 6mm squared na wire. Tapos dito naman yung AC out nya guys, galing sa inverter. Okay, yun na po. So yun guys, bali susupply natin to dito ngayon ng AC, tsaka dito testingin po natin kung gagana ATS ha. So yun po. So dito lang natin ilalagay guys. Tapos dito sa kabila ang isa. So yun guys, supply lang natin dito. Yan. Okay. Tapos yung isa naman dito, supply din natin. Supply din natin to guys, para matesting lang natin kung gagana siya. Okay. So yun guys, bali testingin po natin siya, yung ginawa natin. So ito po, sinaksak ko na siya sa outlet muna. Kunwari ito yung pinaka inverter natin, yan. Kunwari yan ang inverter natin. Ito na yung sa grid natin guys, yan. Yun guys, testingin po natin. So ito po nakasaksak na, sinaksak natin. Sinuplayan na natin dito sa grid. Tsaka dito sa AC out ng breaker galing sa inverter. Yan. Ito yung papunta, ito yung galing sa inverter guys. Sinupply mo natin breaker para matesting lang natin control. Okay, so ito po, i-on na po natin guys. So i-on natin yung main 63 amps. Tapos sunod natin itong 40 amps grid. So yan, bilaw na ito guys. Itong natin, watt meter, wattage meter guys. So ang nadi-detect niya guys ay 248.5 volts. Okay, 0 watts pa siya, 0 kilowatt kasi wala po siyang load. Yun po. Pag na-loadan yan, kakaroon po yan. Yun po. Then since ginawa natin priority itong solar, pag on natin to, dapat mamamatay ito ng kusa guys. Yan. Yan.
Yun. So, matik kagad guys, lilipat kagad siya kasi naka-priority yung solar natin. Ganun po guys. So, dito naman sa protective device ng voltage, low voltage guys, para mabilis siya mag-setup guys, dito sa diagram niya, kunin nyo yung A1, ito A1, power on delay time, ilagay nyo lang sa 1 guys, para setup nyo na sa 1. Press nyo lang ng matagal na ganyan guys, para mag-blink. So, yan, A1, naka 1 lang dapat yan, 1 second. Ibig sabihin, pag namatay siya guys, namatay itong, naman sa Meralco ka namatay, lilipat kagad dito guys. Yan. Mabilis ang lipat niya. Kaya kung may load ka man, hindi maapektuhan yung load mo. So, yun po. Kaya kung gusto mo malaman yung setup nito guys, magbase ka dun sa instruction manual niya. Meron naman siya instruction manual itong protective device nito na overload, underload guys. Yun po. So, yun. Tapos na po natin gawin itong control. Susunod na po natin dito ay kakabit na po natin yung inverter niya guys. Kasama na yung battery. Okay. Off na po natin. Yan. Guys, natapos na natin na gawin itong control. So, muna lang natin muna control guys. Susunod na naman natin guys, yung kakabit natin yung inverter na, tsaka yung board. Isasama na natin ito sa board, tsaka yung inverter niya. Kasamahin na natin lahat guys. Sa sunod na video natin. Yan. Okay, so, yun po. Palasin na po natin dito. Yan. Yan po yung EC-in natin guys. EC-in. Portion na yan. Tandaan nyo, EC-in yan. Ito rin yung EC out galing sa EC out ng galing sa inverter. Yan. Dito po nakapasok. Okay. So yan po, ibalik na po natin, ilagay na po natin yung cover guys. Yan. Yan. Okay. So yan po. So yun guys, bali natapos na po natin buuin itong control natin ng 4.2 kW na para sa inverter guys. Unearned ang tatakbo niya. So next step po na video natin ay pagsasamahin na po natin yung control tsaka yung unearned na inverter guys. Yun po, ilalagay natin sa isang panel board. So guys, yun guys, bali natapos na po natin i-assemble itong control ng inverter guys para sa inverter na unearned 4.2 kW. So yun po, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.